Isang mapagpalang umaga sa inyong lahat, lalong-lalo na sa ating putihing guro na si Dr. Dennis Bilocura. Ako si Riza May D. Ignacio na nagmula sa BSED Field 3. Ngayong umagang ito ay hayaan ninyo akong ibahagi sa inyo kung ano nga ba ang mga kagamitang pampagtuturo na aking ginawa. Ang una ay ang indigenous materials at ang ikalawa naman ay ang recyclable materials. Ang guro ang siyang nagsisilbing kagamitang pampagtuturo sa kanyang mga estudyante o ang kanyang sarili. Pero bilang isang guro, paano natin maipapakita ang pagiging malikhain sa pamamagitan ng mga nakikitang kagamitang pampagtuturo ng ating mga estudyante? Unang-una na rito ay ang Unang-una na rito ay ang ginawa kong palibrong type. Bakit ko nga ba ginawang palibro ang aking kagamitang pampagtuturo na ginagamitan ng indigenous material? Sapagkat ang pagsasalaysay ay nagbibigay ng impormasyon sa pamamagitan ng pagsasalita o pagsusulat man lang na ibinabahagi ang impormasyon na kanilang nakakalap. Ngayon ay ating bubuksan ang aking kagamitang pampagtuturo na palibro. Makikita natin ang kahulugan, layunin at kahalagahan ng pagsasalaysay. Dito na ipapakita ang kahulugan ng pagsasalaysay. Para hindi mahirapan ng isang guro, ay isasandal ko lamang ito sa kanilang harapan. Lalagyan ko ng isang lamesa at ipapakita sa kanila kung ano nga ba ang kahulugan, layunin at kahalagahan ng pagsasalaysay. Dito ay makikita na ang pagsasalaysay ay isang diskursong naglalatag ng mga paksang magkakaugnay. Pagkukwento ito ng mga kawili-wiling pangyayari, pasulat man o pasalita. Ginamit ko ang palibro sapagkat naipapakita ang pagiging malikhain ng isang guro. Dahil ang libro ang siyang isa sa mga kagamitan na nagbibigay ng kaalaman sa mga estudyante. Dahil ang aking topiko ay tungkol sa pagsasalaysay, ay inangkop ko ang libro at pinakita sa kanila na ang libro ay nagpapakita rin ng pagsasalaysay sa pagbibigay ng impormasyon, kwento at iba pa. Ngayon ay dumako naman tayo sa aking ikalawang kagamitang pampagtuturo. Ito naman ay ang baol ng katanungan. Dahil gusto ko na maging malikhain ay ginamitan ko siya ng isang plot twist na kung tawagin natin ay bubunot tayo ng tatlong maswerteng estudyante. At merong susi, syempre, na magbubukas sa kandado ng baol ng katanungan. Dito ay makikita ninyo ang iba't ibang hugis ng mga susi sapagkat ang mga iba't ibang susi na ito ay sumisimbolo ng iba't ibang mga kasagutan at mga katanungan pero iisa lamang ang layunin kundi ang sagutan ang minimithi. Ngayon ay susubukan natin bumunot ng pangalan. Halimbawa, bubunot tayo ng pangalan, si Palomar. Siya ang unang bubunot ng o magbubukas ng baol ng katanungan. At ito nga palang baol ng katanungan ay binubuo ng mga recyclable materials. Halimbawa nito, ang karton, ang kandado, at ang mga itatapo na sanang egg tray. Ngayon ay bubuksan na natin. Siyempre, malikhain ng isang guro. Bubuksan na natin ang baol ng katanungan. Ayan. Ayan ang baol ng katanungan. At halimbawa, bubunot si Ginoong Palomar ng isang katanungan. At makikita dito ang katanungan sa likod ng emoji na parang nagtataka o nagtatanong o nag-iisip kung ano kaya ang isasagot. At ang nakapaloob dito ay ano-anong mga natutunan mo bilang isang mag-aaral tungkol sa ating tinalakay kanina. O, diba? Nakikita dito ang pagiging malikhain at makikita rin ng mga estudyante ang pagiging malikhain ng isang guro dahil sa mga
kagamitang pampagtuturo na ito na aking inuugnay na dalawang ang klase ng paggamit at pagbabahagi ng kaalaman sa kanila. Una rito ang libro at ang pangalawa naman ay ang baol ng katanungan. Sila ay magkakonektado tungkol sa pagsasalaysay at pagiging malikhain ng isang guro. At yun lamang po ang aking mga ginawang kagamitang pampagtuturo na ginawa sa indigenous at recyclable material na ginawa rin ng inyong magandang guro. Yun lamang po at maraming salamat, tagapakinig at tagapanood.